Our topic today is quite heavy. At first, I was thinking if I should do this, but I decided to do it anyway. This is about grief, not just a concept, kundi bilang isang experience. Kwento ito ng pain, healing, at mga learnings ko na hindi ko sana matututunan kung hindi ako nawalan ng mga mahal sa buhay. I thought grieving is just crying. Yung Yung malungkot ka lang, pero hindi pala gano'n yun. Hindi pala gano'n kadali yun. Grief is confusion. Grief is tiring. Grief is guilt. Grief is silence. Grief is yung feeling mo may kulang sa mundo mo. When I lost someone, nagulat ako kasi gumagalaw pa rin yung paligid ko. May tumatawa pa rin, may mga nagpo-post pa rin sa social media, at may trabaho pa rin. Parang gusto kong sabihin na, "Uy, saglit lang. 'Di ba may namatay? 'Di ba may nawala? Hindi ba puwedeng pause lang muna?" Realize ko na wala palang pause button yung mundo. Gagalaw at gagalaw pa rin 'to. May phase na in denial ka talaga. Tipong functioning ka pero parang nanonood ka lang ng sarili mong buhay. Then, anger comes in. Yung hindi ka lang galit sa nangyari. Galit ka sa mga bagay na wala namang kinalaman sa nararamdaman mo o wala namang kasalanan. Sa ingay, sa oras, bakit ang bilis-bilis, sa mga taong okay lang, yung mga taong akala mo naka-move on na sila. Minsan, maiinis ka pa kasi nga nagkakasiyahan sila. Grieving is messy. Ang pinakamabigat para sa akin is yung bargaining stage. Yung mga yung mga what ifs mo. What if na mas nag-effort ako? What if na mas naging present ako sa kanya? What if na sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin? And yung what if umabsent ako sa work at sinamahan ko siya? Doon ko natutunan na hindi mo mare-realize yung mga value ng moment habang nangyayari pa 'to. Madalas, after something bad happened, then came the quiet sadness. Hindi dramatic, hindi loud. Yung tahimik na bigat na parang may bato sa dibdib mo. Doon ko naintindihan na grieving is not always crying. Sometimes, grief is loss of energy, loss of color sa mga bagay na dati masaya. Time is not guaranteed. Presence is a choice. Kaya hindi na ako mag-a-assume na may next time pa. Kung mahalaga sa akin yung tao, sasabihin ko na. Kung importante yung moment, I'll make sure na I'll feel it. Magiging masaya ako. Sana ganun din yung gawin mo. Strength is not always pagiging matigas, kundi pagiging totoo. When I accepted the pain, I think doon nagsimula or doon magsisimula yung healing. Kaya wag kang magkukunwari na okay ka. If you want to cry, then cry. If you want to scream, then scream. Love does not end when someone leaves. It changes the form. Memories is now your new way of holding them. Stories become the new conversations. Akala ko dati, betrayal ang maging okay ka ulit. I was wrong. Healing is not a betrayal. Healing is a continuation. So if you are grieving right now, gusto kong malaman mo na hindi ka mahina, hindi ka dramatic,
hindi ka OA, you loved someone. Hindi nawawala yung pain, pero nag-iiba yung relationship mo dito. From overwhelming, it becomes very familiar. From sharp pain na parang ang bigat sa dibdib to a soft pain. From broken pieces to shaping your life back. Kung nasaan ka man sa grieving process mo, okay lang yan. Wala namang deadline ng grieving. Walang grading system. Ang importante, huminga ka lang. One day at a time. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka broken. You are processing love, loss, and shaping back your life all at once. And that takes a lot of courage.